Ay mga ka-farm, pula uli ang index natin last Friday. Mukhang papahirapan na naman tayo ni Miss Market. Check natin kung ano ang pwede niyang igalaw this first week of December. Meron tayong 2 breakouts sa ating top 5 picks last Friday. Review natin ang trade plan natin sa kanila at ispatan natin ang ating top 5 picks for Tuesday. Tara guys, start na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening. Gumawa po tayo ng video niyan. Ito po itsura niya. In-explain ko dyan yung ating mga buying signals at kung paano natin inalagay sa spreadsheet ng ating mga na-screen na stocks. Yan guys, itong Friday meron tayong dalawang breakout, si APBI at si ATN. Check natin yung mga chart nila. And before that pala, check natin muna yung chart ni Index. Ayan si Index guys, kita nyo? Yung tinitignan nating support niya dito sa ilalim ng Darvas box natin, tsaka itong MA20, nag-breakdown siya pareho dyan. Pero tignan pa din natin, ganyan yung mga chart, bumababa muna ng konti dun sa resistance niya bago siya umangat. Or ang gagawin ni Index, ipipil niya tong gap. Meron siyang gap dito. So, tingnan natin kung ipipil niya yan. So, sana, bumaba siyang ganyan. Kung ipipil niya yan, and then mag-bounce na uli siya pataas. Pag bumaba pa siya dyan, ito na yung susunod na titingnan natin. Itong taas ng ating Darvas box. Hopefully, mag-bounce na bukas si PSEI. Or yung index natin pataas ulit. Medyo madami na tong red candle. So yan guys, ganun uli ang gagawin natin. Ingat-ingat lang kasi hindi natin alam yung igagalaw ni Miss Market. Hindi natin alam kung tapos na siyang bumaba, mag-correct, or tataas na siya. So ang gagawin lang natin guys, react lang tayo. Pag ganito, kasi nga yun sinabi ko sa inyo dati, pag ganyang pataas na yung tinaas ni Miss Market, medyo nag-iigpit na ako sa aking risk management. Kaya nung dito sa candle na to, unang red candle, kasi nga, ayan, madami nang masaya, madami nang nagpo-port snap, tapos madami nang nag-wish na dire-diretso na to, parang piyesta na. So, pagkakita ko na isang candle na to, tapos medyo malaking binaba niya, nagbenta na ako ng mga position ko. Puti naman, nagbenta na ako kasi bumaba pa siya. Nung last Friday, nabenta ko din yung DELM ko kasi ayoko siyang hawakan ng matagal pag ganito yung galaw ng market. Nagbenta ako ng DELM, siguro mga 5% gain lang. Maliit lang pero okay na din. Yan ang ating index or si Miss Market. Hope for the best lang tayo. Okay, ang ating breakout stocks, APBI. Yan guys, nag-breakout siya sa Darvas box niya. Taas yung kanyang volume, below average. RSI niya, lampas 70 na. So pag ganito, kulang tayo ng criteria, ginagawa natin, maliit lang yung allocation natin, especially ngayon pababa yung ating index. Medyo ingat-ingat tayo. Kung kaya nyong 25% or 30% lang ilalagay dito pagka breakout, yun lang muna. And guys, ang breakout level natin dito is 14.30. Bibili tayo 14.32.
Tas initial TP natin, ito, may resistance dito. 17.26 ang ating possible TP. Possible gain natin is 20%, 20.83%. Cut loss natin is 13.88. So, pwede natin i-adjust to. Check natin sa ating calculator. APBI, ayan. Current price niya, 14.92. So, ang ating stop is 14.46. 14.46. So, ang op nyo dito guys, pagka na-hit tong 14.46, pwede na kayo magbenta. Parang ang mangyayari dito, per trade lang. Or hintayin nyo na siyang pumasok ulit sa Darbas Box. Kung bumaba yung price sa Darbas Box, pwede na kayo magbenta dyan. Yan yung cut loss nyo. Okay guys, yan si APBI. Isa pang nag-breakout ng Friday, si ATN. ATN mukhang malakas. So, ang kanyang gain nung Friday, 8.42. So, yung mga nakapasok dito, congratulations. Medyo malaki-laki na din yung gain nyo. So, ang ating breakout level is 0.97. Buy tayo, 0.98 pagka breakout. TP natin is 1.12. Kumamana din pala siya dun sa isang TP area natin, oh. Itong 1.05, nauntog siya dun. So, ibig sabihin, malakas tong resistance niya dito. Sa peak na to. Kasi ito naman sa support nitong candle na to. Tingnan natin kung aabot pa siya dun sa ating 1.12. Pero mukhang malakas pa naman si ATN. So, ayan, may volume siya. Yung Friday. Tapos yung RSI niya, lampas ng 70. So, pasok na sa ating criteria. Ang ating cut loss, i-adjust natin, 0.95 dati. Ang current price niya is 1.03. ATN, 1.03. 1.15. 1 pala, 1. Ang ating 4% cut loss. Ayan ang ating stop. $1.00. Or guys, ang option nyo dito pala, kasi itong 1.00, psychological support to. So, pwede siyang mag-support yan sa 1.00 or pag hindi siya nag-support yan, tsaka kayo magbenta. So, yun yung option nyo. Benta kayo sa 1 or pag bumagsak siya sa 1. Siguro 0.99 or 0.98 para per play ulit tayo. Okay guys, yan si ATN. Kasi ito naman ang ating top 5 picks for December 1, Monday. FNI, ACE-N, SECB, DLL, at OR. Check natin si FNI. Ang laki ng tinaas ni FNI. Tapos napunta na din pala siya dati sa ating top 5 picks. Ito, 1.39. Kung nasundan mo to guys, medyo malaki-laki na yung gain mo ngayon. Tapos hindi ka nagbenta dito sa 10% gain mo. Or nagbenta ka ng 50% dito sa 1.52. Tapos pinabayaan mo tumaas yung kalahati. Yung nag-gain na ng kalahati mo, almost 50%.
Kasi FNI nauntog siya dito sa peak nitong candle na to. So dapat makalampas tayo dyan sa area na yan. Gawa natin siya ng bagong box. Nakagawa na ito ng bagong box si FNI. Yan, kita nyo, malapit na siya sa taas ng Darvas box yung price niya. Kung ating breakout level 2.11. So bibili tayo pagka breakout 2.12. Buy 2.12. Tapos ang ating initial TP dito, or ang ating target TP, hanap tayo ng resistance. Try natin to. So ito yung mga tinignan natin, guys. Itong ilalim na to, support nya. Support dito and resistance nitong candle na to. Tapos ito yung wick na to, nag-support. Itong body nito, nag-resist dyan sa area na yan. So, try natin yan. Initial TP 9%. Pero ang pinaka-target talaga natin, itong taas na to. So, gawin natin to. Ito muna. Possible TP natin is 2.30. Wait, ang layo pala niyan, guys. Adjust natin. $2.30. Tapos ang ating possible gain 9.68. Ang ating cut loss, bibili tayo sa 2.12. FNI 2.12. Cut loss natin is 2.05. 4% cut loss. Tingnan natin yung volume niya. Below average siya nung Friday. Tapos ang RSI niya, nasa 80 na. Pointing up uli. Tingnan natin kung magbe-breakout to bukas. Si FNI. Next natin, si ACE-N. So, ito yung mga tumaas na, pero nag-consolidate ng mga nakarang araw. So, yan, si ACE-N, gumawa na siya ng bagong box. Ito din, nasa top 5 picks na natin to dati. Ang bibilin pa lang natin siya sa 3.94. So ngayon, nasa 6 na. Ilang percent gain ka na dyan kung nag-iwan ka ng position dito? 67%. Sana may nakakuha nito, guys. So ito yung ating bagong box. Ang ating breakout level is 6.60. Bibili tayo 6.61. Ang ating bagong TP. So tingnan muna natin yung ano nito, 10% kasi wala tayong resistance dito eh. So magre-rely tayo dun sa ating trade plan calculator. 6.61 yung buy natin. 6.61.
ACE-N. Yan guys, dito natin magagamit yung ating 5% tsaka yung 10%. So ang 5% gain natin dito kay ACE-N, pag bumili tayo sa 6.61, 7.03. Tas ang ating TP na 10%, 7.36. So tingnan natin yung 7.36. 7.36. Ayan. So ito yung 10% gain natin kay ACE-N. So ano lang to guys, parang reference nyo lang to. Pwede kayong magbenta dyan ng konting position, kunyari 50%, benta kayo dyan. Tapos iwan nyo yung iba kung hindi naman kayo may stop dito. Kasi all time high pa din naman to si ACE-N. So may pag-asa pa itong tumaas ng tumaas. So ito yung ating 10% level, sabi ng ating trade plan calculator. Okay. Isang ating cut loss 6.41. Yan ang ating cut loss. $6.41. 4% cut loss natin. Let's check natin yung kanyang volume. Ayun. Binibili pa din. So, ang daming participant. Kita nyo dito. Ang laki ng volume. Tapos ang RSI niya nasa 76. So, nakapagpahinga siya dun sa kanyang 90 na RSI. So, bumaba na siya. So, baka nakabuelo na ulit si ACE-N. Okay, yan si ACE-N. Next natin si SECB. SECB nag-consolidate din. So, gumawa na siya ng bago niyang Tarbas box. Ang ating breakout level 124.90, so 125 tayo bibili. Possible TP natin. So makikita natin kay SECB, medyo malayo na yung mga malakas niyang resistance. So meron dito tinamaan, dalawang taas ng candle. So check natin kung ilang percent yan. 15% possible gain. So pwede na. Possible TP natin. Sabi natin 144.90. Tapos ang ating cut loss, kung bumili tayo sa 125, 121.13. So round up na lang natin 121.10. 121.10. 4% cut loss.
Tapos nung Friday, below average yung volume niya. Tapos yung RSI niya, nasa 76. So, naghihintay na lang tayo ng volume dito, tsaka breakout sa Darvas Box. Yan, si SECB. Next natin, si BLL. Last week, ang dami nagko-consolidate na stocks. Ang tinitignan natin sa stocks pala guys, yung medyo malalaki yung mga gain na pwede nating makuha. Gaya ito ni BLL. Kita nyo ang layo nung kanyang susunod na malakas na resistance. So, nasa 30%. Si SECB din kanina, ganun din. Check natin tong chart ni BLL. May bagong box na siya. Kanyang breakout level 4.76. So bibili tayo 4.77. Ayan. Ating target TP 6.20. Guys, hindi naman necessarily makakukuha niya tong target na to bago kayo magbenta. Kung may makita kayong weakness papunta dyan, kunyari, ito tumakas nga to dito, nag 20% ka na, pwede ka nang magbenta kung may makita kang weakness. Or follow natin yung stop rule natin. Sundan mo siya ng stop. So pag bumaba siya dun sa peak niya ng 4%, pwede ka na magbenta. So stop tayo dyan. Yun ang tinatawag nating stop. So ayan, ito yung ating target TP 6.20. Possible gain natin dyan 30%. Ang ating cut loss, pag bumili tayo sa 4.77, try natin si Bloom. Cut loss natin 4.77, 4.62. 4% cut loss. Okay, check natin yung kanyang volume. So, lumampas na siya ng konti doon sa average. Above average yung volume niya. Tapos yung RSI natin, nasa 75 na. So, naghihintay na lang tayo ng breakout kay BLL. Ang last natin si OR. Alam ko dati nag-breakout na to si OR. Ay, hindi pa pala. So, andun pa din siya sa resistance niya. So, makikita nyo guys, dito yata tayo dito yata pumasok sa top 5 picks natin to. Pero hindi natuloy. So, tingnan natin kung matutuloy na siya. Pangalawang beses niya nang itatry itong basagin. So, legit tong taas ng Darvas Box natin. Meron siyang resistance dito sa mga naunang candle niya. Sa mga nakaraang candle niya pala. So, yun pa din ang plano natin kay OR. Buy tayo after ng breakout. So, ang breakout level natin, 0.72. Bibili tayo, 0.73. So, TP natin, 0.81. Nakuha natin dito sa ilalim ng candle na to. Tsaka sa mga candle dito. Possible gain, 12%.
ating cut loss, na-compute na natin to sa ating trade plan calculator, 0.71. So guys, dito sa mga ganitong stocks, medyo ano tayo, ingat. Because isang pitik lang nito, cut loss ka na kaagad. Pag nag-gain ka dito, isang pitik dito, medyo may gain ka na. Tapos pag pumitik pa uli ng isa, medyo malaki na yung gain mo. Pero ganun din yun pag sa cut loss mo. Pag sa mga losses mo, konting baba nito, malaki-laki na siya. So, ingat-ingat lang dito sa mga ganitong stocks. Tapos nung Friday, ayun, meron siyang volume. Sana magtuloy-tuloy na to. Abangan ko din to bukas. RSI niya nasa 61. So, kung bibili ko bukas, hindi full allocation. Kasi yung RSI natin nasa 61 pa lang. And yung market natin, yung index natin, medyo pababa siya. So, red flag yun. So, liliitan ko lang yung allocation ko dito kay OR. Okay guys, yan ang ating top 5 picks. So, FYI stocks. Check natin sa HBN. So, interesado ako kay HBN kasi tingnan nyo yung volume niya. So, double check nyo lang kung cross-trade to. Pag cross-trade to, medyo alanganin. Pero, yun pa din. Yun nga, may volume pa din. Tapos, makikita nyo yung price niya ngayon. Tumatama na dito sa mga peak. Itong mga candle na to. So, malapit na siya sa kanyang 52 weeks high. Di ko alam kung all-time high na din to. Medyo malayo pa yung all-time high niya. So, ito yung all-time high niya. Medyo malayo-layo pa yan. So, 52 weeks high, malapit na siya. Yan. Kaya, interesado tayo kay HBN. So, ang ating breakout siguro dito. Dito natin kukuhain. Tingnan natin. Sakto siya dito. 447.80. So, lumampas na pala siya. So, tingnan natin kung anong gagawin nito ni HBN tomorrow. Okay, yan yung isa sa ating mga FYI stocks. Ang isa pa, si Ani. Si Ani, malapit na siyang lumampas dito sa resistance niya dito sa may 6. Tapos ito na yung susunod. Tapos ito na yung susunod. Tapos pag nabasag niya lahat yan, ito na yung kasunod natin. Dito na ang ating meeting place. Ilang percent kayo niyan? Dito pala sa peak nito, 11% pa. Pero pag dito, nasa 30%. So, isa yan si Ani sa tinitignan nating stock. So, isa pa. Si RCI. So, nag-breakout na to dati. Alam ko. Pero mukhang may potential pa. Itong mga bumili dito, mukhang hindi pa nagbebenta. So, tingnan natin kung hanggang saan siya pupunta. Ito, meron siya ditong gap resistance. Saglit na lang yan. Tingnan natin yung magiging reaction niya dyan. So, 3%, 5%. Tapos niyan, dito na tayo. So, 12%. Yan guys, ayan ang ating FYI stocks. So, ito, quote natin. You can suffer the pain of change or suffer remaining the way you are. Yan guys. Sa ating trading process, kung meron pa tayong mga bad habits na hindi pa natin nababago, hanggang ngayon, kunyari hindi tayo nagkakat ng loss, nagiging greedy tayo, pag tumataas yung stocks, hindi tayo nagtitake ng gain.
Tapos pag bumaba yung price from the peak, hindi tayo naglalagay ng stops. Nag-hope pa din tayo na tumaas yung stocks. Pwede na natin siyang baguhin ngayon. Medyo masakit yung mga nangyayari kung magkakat ka, pero yan ang magsisave sa ating portfolio in the long run. Yung mga good habits natin in trading. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot din po yung bell sa ilalim para po ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.